Really? A reason? O pansariling interes? O dahil mayaman sa Olga kaya hindi mo kayang iwan para sa anak mo? Kian, matanda na ako. Hindi na rin ako ganoong kalakas. Gusto ko nang matapos sa lahat ng ito. Leave my family alone. Sa'yo na din ang villa at mapang-ari-arian ko kung yan talagang gusto mo, pero hinihiling kong sana ay pakawalan mo na sila at hayaan ang mamuhay ng tahimik. At bakit ko naman ibibigay ang kalayaan at katahimikan sa pamilya mo? Itong tatandaan mo, Robert. Hanggat hindi gumagaling ang asawa ko, ay hindi ko kayo pakakawalan. Hindi ko hahayaang walang mananagot sa nangyari sa asawa ko. Punong-puno ng galit na sa ni Kian. Napatitig na lang sa kanya si Robert at hindi na nagsalita. Saka tumalikod at umalis na ng tuluyan. Kian took his phone from his pocket and immediately called Billy. Billy, ibalik mo yan sa basement. At ang billing ko, na wag silang palalabasin kahit na mamatay sila dyan sa loob. Araglado, boss. Pagsang-ayon ni Billy. Rinig naman iyon ni Robert kaya sumama na lang ito ng kusa sa tauhan ni Kian. Buong magdamag ay nakatitig lang si Kian kay Clarice. Hindi niya iwinawaglit ang kanyang tingin habang hawak-hawak ang kamay nito. Honey, lumaban ka. Lumaban ka kahit na hindi na para sa akin. Lumaban ka para sa baby natin. Hinalikan niyang kamay ng asawang punong-puno ng nakatusok na karayom. Kalaunan ay hindi na niya napigilan ang pagtulo ng kanyang luha. Hinayaan niyang tumulo ang luha niya para mailabas ang lungkot na nararamdaman niya. Hindi niya ma-imagine na mapupunta sa ganitong sitwasyon ng kanyang asawa, lalo't buntis pa ito sa first baby nila na ngayon ay nanganganib din sa loob ng sinapupunan nito. Umising ka na, Clarice, please. Umising ka na. Pumahagulhol na saan niya habang hawak ng dalawang kamay niya ang kamay ni Clarice. Kung noon ay wala siyang kinatatakutan, ngayon ay takot na takot siya. Nakatulugan na ni Kian ang pang-iyak niya. Nagising siyang nakaubo pa rin siya sa gilid ng kama ni Clarice. Wala pa ring malay ang asawa niya. Tumayo siya't kinuha ang taxi, Maury. I miss something to wear today. Yes, Mr. Berlin. Wala siyang balak na umuwi. Wala siyang balak na iwan ang kanyang asawa dahil alam niyang siya lang ang meron ito. Maya-maya pa ay may pumasok na doktor para i-check si Clarice. Kinuha na nito ng vital signs, pati na rin ang heart rate ng baby nito. Kumusta na siya, Doc? Ang baby namin. Okay na ba ang heart rate niya? Tanong agad ni Kian. Malakas ang kapit ng baby niya. Lumalaban ito. Ang kailangan na lang ay magising ang pasyente, Mr. Berlin. Sa ngayon ay nahihirapan pang makabawi ang katawan niya, kaya kailangan pa natin maghintay ng ilang araw para tuluyan siyang makarecover. Oh, go ahead. Babalik ako mamaya para i-check ko siya ulit. Sabi pa ng doktor at umalis na ulit ito. Pagkasarado ng pintuan ay tinawagan ulit ni Kian ng kanyang secretary. Maury, contact Dr. Alvarez. I need to see her. Okay, Mr. Berlin. Kung hindi pa magbabagong kalagayan ni Clarice ay balak na niya itong dalhin sa kanyang family doctor at dalhin si Clarice sa ibang bansa. Ilang minuto pa lang ang nakalilipas ay tumawag na si Maury. Yes, Maury? Mr. Berlin? I only talked to Dr. Alvarez's secretary and she said she was out of town. Okay, I'll try to contact her myself. Okay, Mr. Berlin. I'm on my way there. I brought the clothes you said earlier. Thanks, Maury. Pagkatapos ng tawag, inapatingin siya sa pintuan nang bumukas ito at pumasok doon si Sabina. How's Clarice? Is she okay now? Tanong agad nito kay Kian. She's in a critical condition right now. Where's Angelo? He's always busy. Pumunta ako sa mansyon at nalaman ko nga anong nangyari sa butler mo. Kaya dumiretso na ako dito. Ani Sabina. Lumapit pa ito kay Clarice at tinitigan ang mukha nito habang natutulog. She's smiling from ear to ear. I hope she's dead. Wika ni Sabina sa isipan nito. What are you thinking? I just stared at her like that. Nakakulutong noon na tanong ni Kian. Nothing. I am just praying for her fast recovery. Pero kabaliktaran naman talagang iniisip ni Sabina. Nasa isip niya na kapag tuluyang namatay si Clarice, ay babalik sa kanya si Kian at muling magpapakasasa sa kanya. Ayaw mo bang magpahinga muna? If you want, ako na muna magbabantay sa kanya. Presenta ni Sabina. No need, Sabina. Umuwi ka na. Kaya kong bantayan ang asawa ko. Naglakad naman papalapit si Sabina kay Kian. Kian?
Nagmamagandang loob lang naman ako. Go home. Stay away from me, Sabina. I know your true intention. Hindi mo ako manloloko, Sabina. Mahina, ngunit maring sabi ni Kian. What? Ganyan na ba talaga kasama ang tingin mo sa akin? Minahal mo rin naman ako noon, hindi ba? Nanunumbat na saad na Sabina kay Kian. Please, Sabina. Nakaratay ang asawa ko dito sa ospital tapos you bringing up our past? Leave. Leave. Lumakas na ang boss ni Kian. Okay, I'm leaving. No need to shout at me, okay? Isang sulya pa ang ibinigay ni Sabina kay Clarice at napilitan na itong lumabas na. Napahawak naman si Kian sa kanyang sentido dahil tila tumitibok ang ugat niya rito. Mr. Berlin, are you okay? Pumasok si Mori na dala isang paper bag na may laman na damit. Sa isang kamay ay may dala siyang pagkain na para kay Kian dahil alam niyang hindi pa ito kumakain. Yeah, I'm okay. It's just a headache. You need to eat, Mr. Berlin. Here's the food. Binili ko yan sa paborito mong restaurant. I'm sure na hindi magugustuhan ni Clarice na nagpapakagutom ka. Kailangan mo rin magpalakas para maalagaan mo siya. Thanks, Mori. So, how is she? Mori asked. Nothing changes. Napuruhan ang likuran niya. Marami din ang nawalan dugo sa kanya kaya hindi pa rin siya nagigising. And I wish na sana gumising na siya dahil nanganganib din ang buhay ng baby namin. Puno ng pag-aalalang wika ni Kian. Bigla namang napatitig si Mori sa boss niya dahil ngayon niya lang yata nakitang takot at kabado ang boss niya. Kung noon ay palagi itong kinatatakutan, ngayon ay tila ba ito naman ang takot na takot. Meanwhile, sa basement. Daddy, I'm hungry na. Hindi ba nila tayo pakakainin? Ani Paula sa daddy niyang katabi sa salda. Hindi naman nagsasalita si Robert at ang nasa isip pa rin niya ay ang anak na si Clarice. Daddy, can't you do something? Call the police. I want to get out of here na, Daddy. Marating sambit ni Paula. Yes, Robert. Tama si Paula. Ayoko magstay na sobrang tagal dito. Tingnan mo. Ang lamok-lamok at ang daming alik. Enough, all of you. Galit na ni Robert na nakapagpatigil sa kanilang lahat. Wala na tayong bahay. Bankrupt na din ang kumpanya natin dahil sa kakalustan yung dalawa sa pera. Puro kayo gastos, shopping at kung ano-ano pa sugay. Kasino. At pati ang bahay ibinenta nyo rin. Sa tingin nyo, saan tayo pupulutin? Nauubusan ng pasensyang galit na ni Robert. What do you mean, Dad? Na mahirap na tayo? Hindi na tayo mayaman? No! Hindi ko matatanggap ang pagiging mahirap. Nanlulumong ani Paula. It's your fault, Robert. Kung si Paula ay pinakasal natin kay Kian at hindi ang anak mong si Clarice, mayaman pa rin tayo ngayon. Wala na. Hindi na talaga kayo magbabago. Bahala na kayo sa buhay niyo. Magkanya-kanya na tayo. Sige, Robert. Iwan mo kami ng anak mo. Alam mo na hindi ko anak si Paula, Olga. Nanlaki ang mga mata ni Olga. Maging si Paula ay gulat din ang bumalatay sa muka. Ngayon naman naagaw ang atensyon ni Jordan na kanina'y tahimik na tahimik lang. Hindi totoo yan, sinungaling. Ipinaako mo sa akin sa Paula dahil nabuntis ka na ibang lalaki. Ginamit mo lang ako, Olga. Ipanalangin niyong makaligtas si Clarice sa bingit ng kamatayan nito dahil kung hindi, mananagot kayo. Lalo ka na, Paula. No, wala akong ginawa. Hindi ko sinasadya yun. Nagawa ko lang yun dahil sa galit ko. At ako mismo magdadala sa'yo sa kulungan. Sa inyong mag-ina. Robert? Nagtatanong na tinig ni Olga. And you are not my dad, right? Pakikisalin na ni Jordan. Yes, I am not your dad. I don't even know who is your dad. Pero ikaw ang tumulong sa akin sa pagpapalago ng kumpanya kaya nararapat lang na ikaw na magpatuloy noon. Pagbutihin mo, Jordan. Pagtrabahuhan mo para makaahon na muli ang kumpanyang iyon. I will. Tito Robert. Ngayong naging malinaw na lahat ay hindi na nagsalita si Robert. Ito ang matagal na niyang pinakaasam. Ang makalaya siya ng tuluyan at makasama ang anak na si Clarice. Nakapagdesisyon na rin siya. Ngayon ay ipakamamahalin na niya ang tunay na anak at babawi sa mga pagkukulang kay Clarice. Gamit ang nalalabi pa niyang buhay. Boss, sabi nitong si Oldman, nais niyang makalabas dito sa basement upang alagaan at bantayan si Ma'am Clarice. Pabatid ni Billy kay Kian.
Biglang napaisip si Kian kung bakit mas pinipili nitong makasama ang anak kumpara sa peking pamilya nito. Sige, palabasin mo. Tingnan natin kung nagsasabi siya ng totoo. Okay, boss. Ilang bag na ng dugo ang nauubos ni Clarice ngunit hindi pa rin ito nagkakamalay. Ipinakita ng doktor kay Kian ng x-ray at doon niya nakita na 1 inch lang ang pagitan ng tama ng baril sa puso ni Clarice. Lalo tuloy siyang nakaramdam ng galit para kay Paula. Ilang sandali nga lang ay dumating na si Robert sa ospital, ngunit matalino si Kian dahil pinalagyan na niya ng CCTV ang room ni Clarice. Nais niyang makita ang bawat galaw ni Robert kung totoo ang sincere na ito sa pagbabalik loob sa anak nito. Kung hindi lang dahil sa pinakamamahal kong asawa, ay hindi kita papayagan na makalabas ng basement na iyon. I'd rather you starve to death there than let you all go. Pero matalino ka, Robert. Nagawa mo na naman gamitin ang anak mo para sa kalayaan mo. Kian, alam kong malaki ang pagkukulang ko sa anak ko at hiling ko. Sana'y mapatawad niya ako. Pinatawad ka na ng anak mo. Pero anong ginawa mo? Inabandono mo ulit siya. At mas pinili ang peke mong pamilya sa pangalawang pagkakataon. Alam mo ba kung gaano yun kasakit sa kanya? Nasimula pa lang pagkabatay, iniwan mo na siya at itinanggi sa madla. Ipinagkait mo sa kanya ang karamihan ng buhay at binigay mo sa iba. Napatungon na si Robert at hindi na napigilan ang mapaiyak sa mismong harapan ni Kian. Alam ko mga nagawa ko. Kung maibabalik ko lang lahat ay hindi ko napipiliin pa ang iba kasi sa babae mahal ko at sa totoong anak ko. Nasilaw ako sa salapit pera. Nasilaw ako sa karangyaan na hindi ko naranasan nung mahalin ko ang mommy ni Clarice. Humahagulhol na iyak ni Robert dahil ilang taon din niyang pinagdusahan at pinagsisihan ang kanyang nagawang pag-abandona sa anak at dating kasintahan. Hindi na nagsalita pang muli si Kian. Tumayo na siya at iniwan si Robert sa loob mismo ng private room ni Clarice. But he took out his phone from his pocket at pinanood si Robert sa loob gamit ang in-install niyang CCTV doon. Nakita niya ang paghawak ni Robert sa kamay ni Clarice habang umiiyak pa rin. Hinahaplos pa ang buhok ng anak habang kinakausap ito. Hindi niya naririnig ang sinasabi nito pero alam niyang punong-puno na ng pagsisisi ang bawat salita nito base sa pag-iyak nito sa gilid ng anak. Ito ang dahilan kaya inirecord ni Kian ang lahat dahil alam niyang magiging masaya ang kanyang asawa kapag nakita niya ang eksenang ito. Samantala, alam niyang nasa mabuting kamay ang kanyang asawa kaya naman naisipan niyang balikan si Paula at ang pamilya nito sa loob ng basement niya. Ano ba? Wala ba kayong balak na pakainin kami? Gusto niyo ba kami patayin sa gutom? Galit na sigaw ni Paula habang kinakalampag ang bakal na rehas. At yun ang nadat ng senaryo ni Kian. Yumuko agad sa kanya si Billy na makita siya. Magandang gabi, boss. Pagbati nito. You jerk! Balak mo bang patayin kami sa gutom, ha? Siya agad ang binalingan ni Paula. Kian only smirked at Paula. My wife has not eaten and still lying in her hospital bed. Then you want me to feed you? What do you think of me, stupid? This is what you will remember, Paula. You will not eat until my wife is unconscious. What? Nahihibang ka na ba? Bakit hindi mo nalang kami patayin? Your suffering will be easy if I kill you immediately. I'd rather starve you to death kaysa tumihan ng mga kamay ko. You asshole! Right, I am an asshole. Kian, pakawalan mo na kami, please. Gagawin ko ang lahat. Magsasalbi kami sa inyong mag-ina. Basta pakawalan mo lang kami dito. Si Olga na tila ba nag-ibang ihip ng hangin. Huh? No! Huwag mong ibaba ang dignidad mo dahil sa Kian na yan. Matigas pa rin ang sambit ni Paula. Shut up, Paula! And you even shout at me, Mom? Tumigil nga kayong dalawa. Sumabat na si Jordan na ngayon nakatayo habang nakahalukip-kip lang sa gilid. Kahit anong pagmamakaawa niyo sa lalaki iyan, ay wala naman kayo magagawa. Baka nakakalimutan niyo kung sinong kaharap niyo. Hindi kayo si Clarice, kaya hindi niyo yan mapapaamo. Kaya pwede ba? Isave niyo na lang lakas niyo sa ilang araw na hindi pagkain at ipanalangin niyo umayos ng kalagayan ni Clarice dahil kung hindi, mamamatay tayo dito sa loob. No! Hindi ko papayag na mamatay akong pangit. I'd rather die beautiful than die with an ugly face. Martin, sabi pa ni Paula. Napailing na lang si Kian at napaisip sa attitude ni Paula. Talagang kagandahan pa rin niya iniisip kahit na halata namang retokada siya. Okay,
Siguradong gutom na ang alaga kong Doberman dog. Ipapakain na lang kita sa kanya. What? No! I changed my mind. I stay here and shut my mouth. Ani Paula at tumalikod na mula kay Kian. Titig na titig naman si Jordan kay Kian habang nangingit-ngit sa galit. Umalis na si Kian at iniwan na silang lahat. Dumaan siya saglit sa kanyang kumpanya at matapos pirmahan ang ibang papeles na pinapipirmahan sa kanya ni Maury, ay umalis na ulit siya at bumalik sa ospital. Pagdating niya doon ay nandoon pa rin si Robert. Nakaubob sa gilid ng kama ni Clarice at tila ba natutulog ito. Hindi niya ito ginambala. Pumasto siya sa kabilang gilid ni Clarice. Hinagilip niya ang kamay nito at masuyong hinalikan, ngunit bigla siyang nagulat nang matumba si Robert sa sahig. Robert? Are you okay? Tanong pa niya rito, ngunit tila ba wala nang malay tao si Robert. Agad siyang tumawag ng doktor. Sa kabilang banda, ay tatay pa rin ito ni Clarice kaya hindi niya dapat pabayaan. Pagkapasok ng doktor ay nilapitan agad si Robert at chinak ang vital signs nito. Oh God, he's not breathing, sabi ng doktor. What? Please, revive him. Nagulat din si Kian kaya naman tinulungan na niya ang doktor at iba pang nurse na pumasok na rin. Dinala nila si Robert sa emergency room at sinubukan pang i-revive pero dead on arrival na ito at wala ng buhay. They announced the time of death kaya naman nakaramdam ng panlulumo si Kian at ang una agad na naisip ay ang asawang hanggang ngayon ay nakaratay pa rin sa hinihigaan nito. Maya-maya pa nilapitan niya si Robert at tinawakan sa kwelyo ng damit nito. You are absolutely useless, father. How could you leave your child like that, huh? You didn't even wait for your daughter to wake up before you left. Sisipan niya kay Robert kahit wala na itong buhay. Napupusikin sa sahig at napasa po sa kanyang ulo. Paano na ngayon? Paano niya maipapaliwanag kay Clarice sa lahat na nangyari habang natutulog pa ito? Nang maalala niya sa CCTV ay agad niyang kinuha ang cellphone niya. Sa bulsa ng coat niya at agad hinanap ang mga nakaraang 5 oras. At doon niya napanood ang mga ginawa ni Robert. Pinunasan nito ang anak. Tumulong din sa nurse na palitan ng hospital gown nito. Inayos ang buhok ng anak at maayos na kinumutan pagkatapos. Hinalikan pa niya ang anak sa noo at natigilan si Kian nang mapaupo na si Robert habang nakahawak na sa dibdib nito. Ngunit sa halip na humingi ng tulong ay umupo sa upuan na nasa gilid ng kama ni Clarice at mas piniling iub-ub na lang ang sarili doon. Shit! Dapat pala hindi ko na lang siya iniwan. May panlulumong saad ni Kian. Sir, gising na po ang asawa niyo. Ani ng nurse na biglang pumasok sa loob ng kung saan dinala si Robert. Agad siyang tumayo. Halos takbuhin niya ang kwarto na kinaroroonan ni Clarice. Clarice? Tawag niya agad dito. Nabutan niyang nandito rin ang doktor at ilang nurse. Ngunit pagtingin niya ay nakapikit pa rin naman si Clarice at halatang natutulog pa rin. I thought she's awake. I'm very sorry, Mr. Berlin. False alarm ang nangyari. Pero magandang senyales na yun dahil anytime ay pwede na siyang magising. Nang mapatingin siya sa nurse na sumundo sa kanya ay napatungo ito. Sorry, sir. Hingin pa umanhin pa nito. Hindi na nagsalita si Kian. Nilapitan na lang niya ang asawang mahimbing pa rin na natutulog. I'm sorry kung wala ako sa tabi mo nung magising ka. Pero nandito na ako. Ising ka na, mahal ko. Napakarami nang nangyayari habang natutulog ka. Namimiss na rin kita. Ang boses mo. Ang kasungitan mo minsan. Napakarami ko ng kwento sa iyo at itong panghuli ay alam kong malulungkot pa. Pero at the same time, ay alam ko rin na magiging masaya ka dahil sa huling ginawa sa'yo ng daddy mo bago siya nawala. Ising ka na. Para naman kahit sa huling hantungan ay makita mo pa ang iyong pinakamamahal na ama. Kinagabihan ay nagising si Kian nang may humahaplos sa pisngin niya. Nang unti-unti niyang imulat ang kanyang mga mata, ay bumungad sa kanya ang nakangiting mukha ni Clarice. 1 linggo na rin ang nakalipas. Naipalibing na rin niya ang daddy ni Clarice. Palagi din niyang hinihintay ang pagising ng asawa ngunit nang walang senyales na magigising ito kaagad ay nagdesisyon siyang ipalibing na ito sa tabi ng puntod ng nanay ni Clarice. Binili niya rin ang lupa at pinaganda ang pwesto nito para kapag gustong magstay ni Clarice doon ay pwede kahit na mag-overnight pa ito. Kamusta ng pakiramdam mo? May masakit ba sa'yo?
Sandali, tatawagin ko ang doktor mo. Sa sobrang saya ni Kian ay halos hindi na ito magkaintindihan sa pagsasalita. Calm down. Okay na ang pakiramdam ko, Kian. Ani Clarice na muling ngumiti sa asawa. Oh, thank God. Alam mo ba kung gaano mo ko pinakaba? Akala ko hindi ka na magigising. Niyakap agad ni Kian ng mahigpit na mahigpit ang asawa at hinalikan sa noo, sa tungki ng ilong at panghuli sa labi. Bakit? Ano ba nangyari sa akin? Naguguluhang tanong pa ni Clarice dahil ang natatandaan lang nito nung araw na iyon ay ang pagtama ng baril sa likuran niya dahil nawalan din agad siya ng malay pagkatapos noon. Alam mo ba kung ilang linggo kang tulog? Almost 3 weeks, honey ko. Almost 3 weeks. Pabatid ni Kian. What? Ganun katagal? Gilalas ni Clarice na hindi pa makapaniwala. Kaya pala pakaramdam niya ay ngalay na ang kanyang likod at nahihirapan din siyang bumangon. Oo, ganun katagal. Pero hindi na importante iyon. Ang mahalaga ay gising ka na. Lumaban ka. Lumaban kayo ni baby natin. Naluluhang saan ni Kian. Sinakop na rin niya ang labi ni Clarice dahil hindi na siya nakapagpigil pa. Sobrang miss na niya ang kanyang asawa. Napahawak naman si Clarice sa kanyang belly na may kaumbukan na at saka napangiti habang kinakausap ang kanyang anak na nasa sinapupunan nito. Thank you, baby. Hindi ka bumitaw sa laban nating dalawa. Ipinapangako kong isasilang kita ng malusog, maayos at masigla. Kalaunay tinawag din ni Kian ang doktor ni Clarice para i-check up ng mabuti ang asawa. She's okay now. Your baby also helped your wife to recover quickly from a long sleep. Wika ng doktor pagkatapos niyang i-check ang heart rate ng baby at vital signs ni Clarice. Nagkatingin na naman si Kian at Clarice at baka sa mukha ng mga ito na naguguluhan sa sinabi ng doktor. Yes, tama ang narinig niyo. May mga ganitong senaryo talaga na tumutulong ang baby para sa mabilis na pagka-recover ng kanyang nanay habang nasa loob pa ito ng sinapupunan. You can stay here for 1 day more at pwede na kayong umuwi. Nakangiting sabi ng doktor. Thank you, Doc. Malaking utang na loob ko ito sa inyo. Oh no, just don't, okay? Tungkulin namin ang sumagip ng buhay kaya it's an honor for me na makapagpagaling na isang pasyente. Thank you ulit, Doc. Walang katapusang pasasalamat ni Kian. Okay, I'll go ahead. Paalam pang muli ng doktor at tuluyan ang umalis. Kinabukasan nga ay nakalabas na si Clarice ng ospital. Ngunit may isa pang hindi sinasabi si Kian kay Clarice. Ang pagkamatay ng Daddy Robert nito. Napagpasyahan niyang palipasin muna ang ilang araw bago sabihin. Kagagaling lang nito mula sa pagkakoma ng halos 3 linggo. Pagkarating sa mansyon ay nakapila ang mga maids and servants, pati na rin ang butler na si Clark. Nandoon din sina Angelo, Sabina at Rick, pati na rin ang parents ni Kian. Agad na napatingin si Clarice kay Kian. They are all waiting for you, he said. Ngumiti naman ang bahagya si Clarice sa mga ito. Nagbigay galang sa parents ni Kian na tila ba biglang nag-ibang ihip ng hangin dahil ramdam niya na ang mainit na pagtanggap ng mga ito sa kanya. Nag-alala kami sa iyo, Iha. Lalo na sa magiging apo namin. Wika ng mami ni Kian. Yes, Iha. And I want you to forget kung ano man ang nangyari na hindi pagkakaunawaan. Ngayon, ang gusto namin ay maging masaya na kayo nitong anak ko si Kian. Sabi naman ng daddy ni Kian. Ay naku, Ate Clarice, tinakot mo kami lahat. Akala namin hindi ka na magigising. Alam mo bang halos hindi namin makausap si kuya ng maayos? Ani Kenji, kaya halos nagtawanan ang mga tao sa loob. Let my brother happy, Clarice. Ibinibigay na namin ang basbas sa inyong dalawa ng kapatid ko. Sa Angelo, na lumapit pa kay Kian at tinapik ito sa balikat. Yeah, me too. Ani Sabina na tila balabag pa sa kalooban nito. Wala namang paglagyan ng sayang nararamdaman ni Clarice nang sa wakas ay tanggap na siya ng buong pamilya ng taong pinakamamahal niya. Nagpaalam na silang dalawa sa mga bisita nila dahil kailangan na rin magpahinga ni Clarice. Binuhat pa ni Kian si Clarice paakyat ng hagdanan at hanggang sa makaakyat na sila sa kanilang silid. Thank you, hubby. Nalulugod na pasasalamat ni Clarice kay Kian. No need to thank me, wifey. Obligasyon kong alaga at mahalin kita. Kaya asahan mong magmula ngayon ay hindi na kita hayaang masaktan ng iba.
Dinala ko si Paula at Olga sa kulungan dahil nais ko siyang pagbayaran sa ginawa nila sa'yo. Si Jordan naman ay lumipad na papuntang US dahil nalaman na niya kung sino talaga ang tunay niyang mga magulang. That two women deserve to be in jail. And I am happy for Kuya Jordan, but where's Daddy? Tanong ni Clarice kaya natigilan si Kian at hindi agad nakapagsalita. Hindi niya alam kung paanong sasabihin nang hindi masyadong makakaramdam ng sakit ang asawa. Wait, I want to show you something, but promise me that you won't be too surprised at the end. What do you mean? Nagtatakang tanong pa ni Clarice pero hindi na sinagot iyon ni Kian. Kinuha na lang niya ang phone sa bulsa ng kanyang suite at ipinakita kay Clarice ang ilang araw na pag-aalaga sa kanya ng kanyang ama. Isinama na rin niya dito, pati na ang pagdodonate nito ng dugo para sa kanya. He handed her his phone. Kita niyang natutuwa si Clarice habang nanonood dahil napapangiti pa ito. Pinagmamasdan niya lang ng mabuti ang asawa habang patuloy na pinapanood ang maikling video ng kanyang ama. Ngunit na makita niyang bigla itong nagulat at nalungkot, ay alam na niya kung nasa ang part na ito ng video. Nakita niya agad ang pagtulo ng luha ni Clarice. Doon niya kinuha ang cellphone niya sa asawa at mahigpit na itong niyakap. Is that... Umiiyak na sambit ni Clarice. Wala namang naging sagot si Kian sa asawa kundi ang pagtangulang nito ng marahan. Saan siya nakalibing? Tanong ni Clarice. At agad naman sinagot ni Kian kung saan niya ipinalibig ang Daddy Robert nito. Kinabukasan nga ay agad na sinamahan ni Kian si Clarice sa puntod ng daddy nito. Libingan nito ni Mommy. Ani Clarice na makarating sa tapat ng may kalakihan din na bahay, ngunit ang nasa loob noon ay ang puntod ng kanyang mga magulang. Yes, at dyan din ang kalibing ang daddy mo. Kinuha ko iyan para kahit hindi sila nagkasama ng matagal dito sa lupa, matagal naman silang magkakasama sa langit. At alam kong masaya na silang pareho doon. Kaya huwag ka nang malungkot, okay? Wifey ko? Pumasok na sila sa loob at doon na nga nakita ni Clarice ang magkatabing puntod ng kanyang mga magulang. Napalingon siya kay Kian at muling lumapit sa asawa para halikan ito sa labi. Para saan ang halik ni Ian? Kunwari pa'y tanong ni Kian. Para sa lahat ng ginawa mo sa akin. Para sa pagmamahal mo na walang ibang hininging kapalit kundi ang pagmamahal ko lang. Salamat sa lahat-lahat, habi ko. I love you. At sa harap nga ng puntod ng mga magulang ni Clarice, ay humingi na sila ng maayos na basbas para sa bubuuin na nilang pamilya. So, how's my wife? Pagbata ni Kian kay Clarice na ngayon ay naabutan niyang nasa garden at dinidiligan ng mga itinanim nitong halaman. Malaki na rin ang tiyan ni Clarice. Nasa 8 buwan na ito at halos 1 buwan na lang ang hihintayin para sa paglabas ng kanilang first baby. Oh, I'm really good. Nililibang ko lang sarili ko kaya naman inagaw ko muna ang gawain ng isa sa mga maid natin. I know you're bored in here, but don't worry. I promise na kapag nakapanganak ka na, ay magbabakasyon tayo kasama baby natin. Really? Saan tayo magbabakasyon? Well, you'll find out sooner. Ang importante ngayon ay mailabas mo ng maayos sa baby. Sigurado ka bang ayaw mo magpa-CS? About that, nagtanong-tanong ako sa iba pang classmates na parents na din ngayon. Kung kaya ko naman daw i-normal delivery, ay mag-normal daw ako. Kapag daw kasi nasimulan ng CS, every time na manganganak ako ay CS na daw palagi. Ayoko lang na mahirapan ka. But it's your decision pa rin, my wifey. Thank you, hubby. Tinulungan ni Kian si Clarice sa ginagawa nito ngunit na sumapit na ang dilim, ay inaya na rin niya itong pumasok sa loob. Pagpasok nila ay nakahain na ang hapunan nila sa mahabang mesa. Tinulungan naman agad ni Kian na makaupo si Clarice. Hirap na kasing kumilos dahil sa malaking tiyan nito. Thank you, hubby. What do you want to eat? Tanong pa nito kay Clarice. Gusto ko sana yung medyo magaan lang sa tiyan. Ang payo kasi ng doktor sa akin ay wag na ako masyadong magkakain. Kapag daw kasi mas lumaki pa si baby sa tiyan ko, ay mahihirapan daw ako mailabas ito. Okay, how about vegetable salad? Yeah, I like that one. Iniabot ni Kian ang vegetable salad sa asawa at yun nga ang kinain ni Clarice. Wow, this is really good. Can I get another one? Of course, wifey. Iniabot ulit ni Kian ang isa pang bowl ng veggie salad.
Hindi naman halatang sarap na sarap ang kanyang asawa sa kinakain nito. Wala ka na bang ibang gustong kainin? Gusto ko din ng lechong manok. Pero yung petro lang. Sanggayat lang. Nagkikrave kasi ako. Sinunod naman ni Kian ang sinabi ni Clarice at nilagyan ng plato nito na isang gayat ng laman ng manok. Habang sarap na sarap nga si Clarice sa pagkain ay nakatitig lang si Kian sa asawa niya. Medyo tumabakas ang pisngi ni Clarice kaya mas lalo siyang nakukyutan sa kanyang misis.